No, that wasn't a period photograph. That was me. Watch as I transform into a proper señorita and a dalagang bukid of the 1890s. Although I've already had the opportunity to wear a few different traditional Filipiniana attires, I've never had the chance to learn about the details and elements that go into a traditional Barot Saya or traditional Maria Clara. But today on Cultura 101 with Kat, I will. Kasama ko na yon si Romel Serrano. Isa siyang choreographer at saka culture worker. Kilala rin siya bilang isang designer ng mga traditional formal Filipiniana attire. Hello po, Sir Romel. Magandang araw, Kat. Mula po sa Bundok Peninsula, sa bayan ng Katanawon, sa lalawigan ng Quezon, maraming salamat at na-invitan mo kami dito sa iyong Thank program. you. Sige, you can transform me. Ngayon, Kat, ipapakita ko sa iyo ang iba't ibang parte ng ensemble ng Baro at Saya. So, ito ay binubuo ng baro or kamisa. Ito yung blouse natin. Tapos, meron siya tinatawag na panuelo or fichu. Meron tayong tinatawag na saya o yung skirt. Ilalim ng saya, ito ang tinatawag nating inagwas or slip. At meron tayo sa loob na korpinyo, yung kamison, kung saan yan suot-suot nyo ngayon. Ngayon, kakabitan natin ang saya mo ng tapis. Nung araw, ang dahilan ng tapis ay para hindi makita ang pangilalim. Tapos dumating din ang tapis na naging na siyang parang dagdag accessory para sa ating ensemble. Ngayon naman ang manggas, marami tayong version ng manggas, depende sa era. So yung manggas na suot-suot nyo ngayon, ang inyong kasuotan ay nasa 19th century. Kalimitan ang mga pang-itaas natin ay yari sa apaka, sa pinya fiber. Ito naman ay kanyamaso. Bali, imported fabric din siya nung araw. Ang nag-start tayo sa manggas na on the long sleeves pa nung araw, na hindi ganun ka-bubble o ka-bulky. Tapos dahan-dahan lumobo na siya. Okay. Then, nung habang lumulobo siya, umiiksi na siya. At nung dumating ang American period, ang sleeves natin naging ganito na siya. Na-flat. Na flat, na tinatawag nating Traditional butterfly sleeves, at ito na yung ginagamit sa terno na manggas. Yes. Pinakamatandang version ng panuelo natin ay hindi pwede para makatakpan yung ating chest at saka yung sa may neck. So nakatago pa silang ganito noon. Okay. So habang Interesting. tumatagal, nag-open siya, nakikita na yung nape. At during the American period, yung panuelo umaatras na sa likod. Andito na yung connecting nila sa may chest part, tumataas at nag-open. Then later on, tinanggal ang panuelo, natira natin si sleeves. Yung tinatawag nating terno. Yes. Okay po. Very cool to see yung evolution ng fashion, no? Napakaganda at napakayaman. At para makumpleto kat ang iyong kasuotan, isusuot natin sa iyo at ibang parte ng accessories nung araw. So kalimitan, ang panyo kasi ay hawak-hawak lang natin, kasabay ng abaniko. At pwede rin siyang isabit natin sa bewang o iipit natin siyang ganito. May practical use po siya or just very, Nilalagay siya dyan para kasi wala naman silang bulsa noon. So pwede mo siyang isampay. Right. Yan.
At itong dala kong halimbawa ngayon na accessories natin, ito ang tinatawag nating tambourine. Tambourine. So yung ganitong design ng filigree, ang tawag dyan ay tambourine. Ito ay galing pa sa aking lola. Totoo po. So, family heirloom po Yes, dito. at ito ay ginto. Dahil nung araw, ang gold ay gold talaga at ang silver ay silver talaga. Wow. So walang gold-plated noon. Thank you talaga po, Sir Romel, for allowing me to wear your family heirlooms. Maraming salamat. At para makumpleto, dagdagan pa natin ng kwintas. Kalimitan yung gumagamit ng ganito kadetalye, ito yung may mga mataas na kaya sa lipunan. Meron pa tayong lalagay sa'yo ang paineta. So kung naalam mo yung kanta na may paineta pa siya, ito, meron tayong dalang ngayong paineta para sa'yo. Would you do me the honor of putting it in my hair? At bagay na bagay sa'yo ang Thank you. paineta. Itong shoes na to ay bagong gawa siya, pero ito ay galing sa Pateros. Ang Alfombra o Cocho ay, ang supplier nung araw niyan ay Pateros. Na naka-flats lagi. Oo, naka-flats. Favorite ko yun. Or may kaunting takong na ganyan, parang sa patilya. Konting heel. Very comfortable naman siya. At bagay na bagay sa'yo. Thank you. Sir Romel, paano yung makeup back in the 19th century? O paano ang makeup nung araw? So ang makeup nung araw ay napakasimple dahil pulbos-pulbos at saka lipstick. Wala pa tayo masyadong mga gamit. Pero dumating ang Amerikano sa ating bansa, marami silang na-influence Influence sa makeup. na makeup. Pero nung araw, pulbos lang tayo eh. Oo, at saka yung lipstick po noon, was it a muted color or red talaga or On the red lang. red? Interesting. It's nice to know, no? At syempre, kailangan ng abaniko. Abaniko ay nagbibigay ng mensahe, lingwahe ng mga kababaihan ng araw. Okay. So, kung siya ay nakatakip sa kanyang mukha, ibig sabihin siya ay nahihiya. Shy. Shy siya. Oh, Pero pag siya ay bumibilis ang pagaspas, naiinis na siya. nainis? Naiinis na siya. So, ang abaniko ay ginagamit as expression. Yeah. Paano kapag masaya ka? Pag masaya ka, Mas yeah, nakikita na larger. Iba naman, nilalagay din siya dito. Kunyari, meron siyang ninanais o wini-wish o nag-worry. So, ang abaniko ay simbolo ng damdamin ng isang babae. I love that. Paano mainis si Kat gamit ang abaniko? Ayan. Paano naman pag in love si Kat? Ay, Ayan. yeah. Ayan, hiya. Dalagang Pilipina. Paano pag nasa traffic? Isa sa traffic. Oo. Stress. Paano pag natapos ang pandemic? Paano ang expression Ay. natin? Yes. Saya! Ayan ang bumubuo ng ating kasuotan ng araw. Ganda. I love that sa lahat ng mga pieces, may detail that really speak to the era, the influence sa fashion. Even dun sa mga accessories, there's the reverence of belief. And also the craftsmanship. Totoo. Ang ganda talaga. Parang storytelling. Sobrang yaman talaga ng kultura natin. Sir Romel, of course, this is for the women, but how about the men in the 19th century for the formal Filipiniana attire? Okay. Ito suot ko ngayon ay isang halimbawa ng kasuotan ng mga kalalakihan nung araw. Dahil kung sila ay may kaya rin, nauso rin sa atin nung araw na naka-western coat sa ibabaw ng
barong Tagalog natin. At kung mapapansin nyo nung araw ang barong Tagalog, mahaba siya. Ikumpara sa barong Tagalog ngayon na ginagamit natin. Suot-suot ko rin ang alfahor na chain at ang cross na yari sa ivory. Grabe yung craftsmanship ulit, no? At syempre dahil nag-open ng Suez Canal, ang dami mga European na gamit na pumasok din sa atin. Gamit ko ang top hat. Ayan, Yan. ang influence. Influence sa atin ng kasuotan. Parang ano siya, Philippinized version ng European silhouette. Exactly, pero very distinct talaga yung barong Tagalog. So, na kahit siya ay tayo nakasuot sila nung araw ng tailcoat, naka-barong Tagalog pa rin sila. So, andun pa rin tatak ng pagka-Pilipino. I guess you could say that the basic elements and silhouette of the Barot Saya have stayed mostly the same, it's just the materials that differ. There's a sense of practicality to it since women used to do their chores and work whilst wearing this wear. So I can say, kasi suot ko na, comfortable naman siya. The foundation of the Barot Saya stays the same, which is the cotton slip. And then the skirt itself is the saya. Then over the saya, you have the tapis, which has a functionality almost like an apron to make sure that the saya does not get dirty. Next, you have the camisa, which is really most notably known for its sleeves. And then, of course, the panuelo, which is traditionally worn covering the chest. I'm sure many young Filipinas are wondering, how did the traditional Barot Saya evolve into the terno? Bumilis ang evolution ng Barot Saya simula sa 19th century or turn of the century. From the Barot Saya, nag-stiff ang ating manggas, pati ang panuelo, naging stiff na rin siya dahil sa starching. At noong 1910, nagkaroon tayo ng bagong silhouette. Ito ang tinatawag nating traje de mestiza. Then after traje de mestiza in 1930s, nagkaroon tayo ng less formal na traje de mestiza look ng silhouette. Tinatawag natin siyang balintawak. So siyang ginagamit pa sa mga picnic, papuntang antipolo, mga outdoor activities, yun yung balintawak. Nagkaroon tayo ng tinatawag na terno. Ibig sabihin ng terno is to match. So one-piece dress na siya, na-maintain yung butterfly sleeves. Yan, na-maintain siya ng stiff butterfly sleeves. At yung early nung transition ng terno, meron pa siyang kasamang panuelo. Then later, tinanggal na ang panuelo, naiwan pa rin yung ating manggas o butterfly sleeves, na ngayon ay tinatawag nating terno. Ayan, yun ang revolution talaga. And it's nice to see na parang throughout our history, we slowly evolutionize, but the foundation is very much still there. Maraming salamat Sir Romel for the experience of wearing these beautiful pieces and also for sharing your insights and your knowledge sa kultura natin. Maraming salamat din Kat dahil nakapagbahagi tayo ng ganitong kaalaman para sa mga kabataan natin. Thank you. Salamat po. Filipina grace, Filipina confidence, Filipina dignity. From now on, when I get the chance to wear a formal Filipiniana, I will do so with the proper mindset. The mindset of a modern Filipina who is proud of all Filipinas, past and present. Outfit and mindset, parehong ternong-terno. This is Kat, proudly wearing Kultura 101.
dumating na rin tayo dito sa town ng Angono Rizal. Ating pinakaunang Kultura 101 Challenge. Bago mo iuwi yung 5-8, tikman mo muna. How did I know that you guys are gonna